Base mismo sa team doctor ng LA, 10 to 14 days ang recovery timeline nitong si Luka galing hamstring. Estimated return date niya May 6 hanggang May 10 kung matapos ng Lakers ang series ngayon sa Game 5 sa first round na to. May 3 days rest yung mga to bago ang second round kontra OKC Thunder. Start niyan May 2 to 4 kung mako-close ng Lakers ang Game 5. Kaya siguradong hindi nga raw aabot itong si Luka sa Game 1. Malabo rin sa Game 2 kontra OKC. Kung humaba naman ang series nila Game 6 to 7 kontra dito sa Rockets ngayon, second round pwedeng makahabol si Luka kung hindi sila makaka-comeback ng Rockets. Mas mataas kasi ang chance na makabalik si Luka mid-series Game 3 to Game 4. Kung na-sweep ng Lakers ang Rockets, mas malaking araw ang chance na walang Luka sa second round. Kaya may mga analyst na nagsasabi na parang ang nagtanking ang Lakers sa Game 4 na mismong hindi pinaboran nitong si Redick at Lebron. Hindi nila sinadya nga raw magpatalo, kaya ang kailangan nga raw ngayon ng Lakers makuha ang Game 5. At inaasahan nila dyan na makabalik itong si Reeves at maging fully healthy papasok ng second round kung umabot sila ng Game 3 to Game 4. Second round based sa mga analyst at insider, may chance pa rin naman na makabalik si Luka sa second round kung umabot sila ng Game 4 or Game 5. Yan yung realistic ewan ko lang kung may Lakers. Ang Lakers kasi without Luka, 10-8 ang record sa regular season. Average team na nga lang raw yung mga to kapag wala si Luka. Halos natalo sila ng OKC Thunder ng 2 beses. Blowout loss sa regular season. Walang Luka ngayon kaya possible Lebron versus SGA. Ewan ko lang kung kaya pa ni Lebron na sabayan o tapatan ang high scoring level nitong si Shai Gilgeous. Luka lang rin kasi talaga ang kamatchup niyan ang problema, walang Luka, kaya wala silang aasahan kung hindi itong si Lebron. Depende kung pumutok itong si Luke Kennard at Austin Reeves. Top defensive team rin itong OKC, kaya kahit sa depensa mahihirapan nga raw ang Lakers, lalo na walang elite level scorer tulad ni Luka. Austin Reeves, yung isa sa aasahan ng Lakers support kay Lebron ngayon. Kailangan lang talagang masigurado na magiging fully healthy itong si Reeves, samantalang si Lebron kailangan 100% condition Kung makakalusot ang Lakers sa first round, dalawang possible scenario lang yung tinitignan nila kay Luka. Kung mapapaaga yung balik niya 10 to 14 days window, possible makahabol sa start ng second round. Pero may risk na hindi pa fully healed. Yung pangalawa naman, sundin yung fully recover 4 to 6 weeks. Mas ligtas nga raw at 100% condition pagbalik. Pero possible, mamiss niya yung early game, second round. Kaya possible na mangyari, hindi talaga makapaglaro. Sa ngayon kasi, parang okay lang sa Lakers na wala muna siya Malaking factor leading ang Lakers sa series. Halos close out na sa Game 5 na to. Kaya nilang manalo sa first round kontra OKC kahit walang Luka. Hindi lang natin alam sa second round kontra OKC. May production mula sa role player, Kennard, Smart, Ayton at iba pa. Dahil dito may luxury talaga sila na hindi muna magmadali sa recovery ni Luka para maghanda sa second round. Kung makakahabol sa early o mid-series, late series, hindi lang natin alam talaga kung may Lakers pa. Kahit itong si Stephen A. Smith ngayon talagang gigil sa Lakers. Una, sinabi niya na hindi mananalo ang Lakers kontra dito sa Rockets sa first round. Ngayon nahawak ng Lakers ang lead, biglang kumambyo naman. Biglang pumabor naman dito sa OKC. Wala raw pag-asa ulit ang Lakers sa second round. Kontra naman dito sa OKC. Palipat-lipat talagang may galit sa Lakers. Ngayon pa lang naman kasi talaga nakapag-adjust na ang Lakers sa sistema nila. Dahil wala si Luka, napilitan sila na baguhin ang minutes at role mula sa bench sa starting. Mas maraming minutes ngayon si Luke Kennard mula sa bench role. Naging heavy minutes, halos 40 minutes per game na hindi naman talaga nasayang, sobrang effective ngayon. Yan din mismo ang inaasahan nila. Ang napansin kasi kay Luke Kennard sa last 3 games niya sa first round, consistent 20 plus points per game. Pagpasok ng game 4, nalimitahan siya sa scoring kaya halos bumagsak yung production niya na nakikita mismong dahilan bakit nag-collapse ang opensa nila. Walang naging leading scorer o support si Lebron. Kaya kung sa game 5 babalik nga raw yung elite scoring nitong si Luke Kennard, mas mataas ang tsansa nila lalo kung babalik pa si Reeves na may 20 plus points per game. Hindi na ganong kabigat ang pressure kay Lebron. Kailangan nila si Luke Kennard na magbigay ng mataas na scoring dahil kailangan punan yung production ni Luka.
Mas dumadalas ang bola kay LeBron at Smart ngayon. Sila ang nagiging primary playmaker at decision maker by committee and approach sa Lakers. Pinaghahatian nila ang role na nawala kay Luka. Yan mismo ngayon ang ginagawa kay Luke Kennard, LeBron at Smart.